DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Hoy, Gemma! Abay, gising na. Tanghali na. Opo, Nay. 5 minutes pa. Ay, nako. Ikaw talagang bata ka, oo. Bilisan mo na riyan at tulungan mo ko rito sa ibaba at maghanda ng almusal. Wala ka na namang gagawin maghapon kundi magkulong dyan sa kwarto mo. Nay naman eh. Ito na nga po, babangon na. Ay, wala pa rin ang result ng college entrance exam ko. Paano na to? Isang pangkaraniwang tagpo sa probinsya na sinasabayan ng tilaok ng manok at labis sa pag-aalala ng isang kagagraduate lang sa senior high. Pero habang nag-aaral, may mga hindi maiiwasang pangyayari na gugulo sa isipan ni Gemma. Sundan natin ang kasaysayan nila ni Ron na pinamagatang parang si Romeo at Juliet. Gemma! Ay, isang tawag ko pa sa yung bata ka eh. Hihilahin na kita palabas dito. Opo, Nay. Nariyan na po. Bunso. Ano, tutok ka na naman dyan sa mga laro mo. Ate naman eh. O Gemma, magtimpla ka na ng kape at pagkatapos mo, bantayan mo yung magpapandesal sa labas. Bumili ka ng halagang 50 pesos. Opo, Nay. Si tatay ba? Ay nako, kanina pa yun umalis para mamalengke ng mga rekado sa lulutuin sa karinderya niya. At doon na didiretso pagkatapos. Alam mo naman yon, mas masipag pa sa pagong. Si tatay talaga, oh. Sa labas ng bahay, nakatambay si Gemma para abangan ang magpapandesal. Ilang minuto lang ang lumipas. Manong, pabili po. Oh, Ineng! Oh, magkano? 50 pesos pong pandesal. Kumusta, Manong? Mukhang malakas ang benta nyo ngayon, ah. Sapat lang naman, Ineng. Mahirap pag nagpapaaral eh. Magkokoleyo pa si panganay ko ngayong taon. Ganun po ba? Halos kaedad ko lang pala ang panganay nyo. Saan ho ba niya balak pumasok sa kolehiyo? Dyan lang naman sa provincial. Swinerte at nakuhang scholar. Oo. Ikaw ba, Neng? Saan ka magkokolehiyo? Naghihintay pa po ako ng resulta ng entrance exams ko. Sana matanggap ako sa Maynila. Napakalayo naman pala niyan, Ineng. Oh. Oo nga po eh. Pero pangarap ko po kasi talagang makapag-aral dun. At saka... entrance exam results. Siya, Ineng. Ito na yung pandesal mo. Tinagdagan ko na yan ng ilang palabis, ha? Good luck sa pag-aaral mo. Pagbutihin mo, ha? Ay, naku naman si Manong. Maraming salamat po. Sige. Nay! Dumating na resulta ng exam ko! Talaga ba? Oh, ano ba ang resulta? Eto, bubuksan ko pa lang po. Teka, congratulations on passing your college entrance exams. Nay! Nakapasa ako! Nakapasa ako! Ay, talaga ba? Naku, salamat. Salamat! Thank you, Lord! Woo! Paano? Halika, samahan mo muna ako sa tatay mo sa karinderya at pihong matutuwa yun. Sige po, Nay. Magbihis lang po ako. Sa karinderya naman,
Naku, patok ang luto ni Tatay Gimo, lalo na sa mga driver ng truck, jeepney at mga tricycle sa kanilang barangay. Kaya naman umaga pa lang, marami ng tao dito. Dumating si Nay Meli at Gemma sa karinderya. Liga, buti naman at nandito na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay wala akong katulong dito Nasaan ba yung anak ng kumpare mo? Akala ko ba'y papasok yun ngayon? Malilate raw at may sakit ang anak niya. Gemma, anak. Anong nakain mo ngayon? Paano ka napasama ng nanay mo dito? May sasabihin daw sa iyo tong anak mo. Ako na magluluto dyan at mag-usap na muna kayo. Sandali, parang pinapakaba mo naman ako. Ano ba yun, nak, ha? May kailangan ka ba? Good news po, Tay. Dumating po yung results ng entrance exam ko kanina. Natanggap po ako sa ina-applyan ko sa Maynila. Talaga ba? Napakagandang balita nga yan, anak. Kawa ka ng Diyos at nagbunga lahat ng pagsisikap mo. Nakakatuwa naman yan. Ang galing-galing naman ng anak ko. O siya, maupo ka muna dyan at ipagluluto kita ng paborito mo. Sige, dyan ka lang hintayin mo. Sige po, Tay. I-fast forward natin ang eksena. Isang araw bago magpasukan. Nag-aayos na si Gemma ng mga gamit na dadalhin niya sa kanyang dorm sa Maynila. Ay, grabe! God works in mysterious ways nga naman. Hindi pa rin ako makapaniwala na natanggap ako sa dream school ko. Paano ba yan? Sa isang araw, officially, certified kolehiyala na ako. Goodbye, old probinsyana Gemma, and hello, new Manila College girl. Super excited na ako! Checklist ng mga gusto kong ma-achieve this school year. Number 1, sumali ng org. Number 2, make friends. Number 3, maging Dean's Lister. Number 4, look for my dream guy. My dream guy. Hindi naramdaman ni Gemma na pumasok na sa loob ng kwarto niya ang kanyang inay. Dream guy? Ay, anak ng kabayo! Nay naman eh! Sinong anak ng kabayo? Ay naku anak, may pa-dream guy ka pang nalalaman dyan, ha? Nay naman eh! Sana sinabihan niyo po ako na papasok pala kayo rito. Paano kita sasabihan? Kanina pa kita tinatawag sa labas, hindi ka naman sumasagot. Akala ko'y kung ano nangyari sa'yo rito. Kumusta ang pag-aayos mo ng mga gamit mo? Parang dinaanan ng bagyo tong kwarto mo, Patapos na ako, Nay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? Ay naku napakalayo ng Maynila dito sa atin. Hindi ka na namin mababantayan at maaalagaan ng tatay mo ron. Tandaan mo anak, Maynila yun. Napakaraming tao dun. Delikado lalo na't nag-iisa ka. Nay, ilang beses na po nating napag-usapan to, hindi ba? Sigurado na po ako sa desisyon ko. At saka alam na alam niyo po ni tatay na matagal ko na pong pangarap makarating ng Maynila. At ito na nga sinagot po ni God ang prayers ko. Hindi po ba kayo masaya para sa akin? Hindi naman sa ganon, anak. Siyempre, masaya kami ng tatay mo para sa'yo. Pero hindi lang din namin maiwasan mag-isip at mag-alala. Dahil malalayo na ang nag-iisa naming anak na babae. Kakayanin mo ba talaga doon?
Nay, malaki na po ako. Hindi na po ako baby. At saka, ayaw niyo yun? Mababawasan kayo ng isa pang alagain dito sa bahay. Gemma, anak. Siyempre, mas gusto namin ng tatay mo na nandito kayo ng kapatid mo. Responsibilidad namin na alagaan kayo eh. Hindi kayo perwisyo o pabigat o kung ano man sa amin dahil mahal namin kayo. Ay, sorry, Nay. Alam ko naman po yun. At mahal din po namin kayo ni Tatay. Kaya nga rin po, kapag nakatapos ako, gusto kong makatulong sa inyo. At base sa mga nakikita ko po, mas mabilis makakuha ng trabaho ang mga nagtapos ng pag-aaral sa mga kilalang universidad. Ayoko lang din pong sayangin yung pagkakataon na yun. Nay, pagkatiwalaan niyo naman ako, please. Anak, malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero wala akong tiwala sa mga taong pwede mong makasalamuha doon. Ay, siya, sige. Hindi na nga kita kukulitin pa. Ihahatid ka na namin ng tatay mo sa dorm mo para naman makita naming lugar na titigilan mo. Okay po, Nay. Siya, sige na. Bilisan mo na riyan at pagkatapos mo, lumabas ka na para makapaghapunan. Inihatid ni Nanay Meli at Tatay Jimo si Gemma sa dorm niya. Dalawa sila doon ngunit wala pa ang kanyang mga ka-roommate. Okay ka ba rito, anak? Kailan daw kaya darating yung kasama mo rito sa kwarto? Alam mo ba? Bukas pa raw po, sabi ron sa admin. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po rito. Anak, tandaan mo yung mga sinabi namin sa iyo, ha? Huwag sasama at makikipag-usap kung kani-kanino. Huwag lalabas ng gabi. Huwag magpupunta kung saan-saan. At kakain sa tamang oras. Opo, Nay. Kabisado ko na po. Anak, mag-iingat ka palagi rito, ha? Tawagan mo kami ng tatay mo kapag may oras ka. Tawagan mo lang kami kapag may kailangan ka, anak, ha? Nandito lang kami lagi ng nanay mo. Ha? Naintindihan mo? Tawag ka lang. Ha? Ay, anak ko. Paano ba yan, ha? Una na muna kami. Basta, ingat ka rito, anak. Ha? Huwag mong kakaligtaan. Lahat Sige, ng anak, bilhin ha? namin. Mag-iingat Ingat ka. Ha? Yung mga bili namin ng Sige, tatay sige, mo. sige. Opo, Nay. Tay. First day of classes, sobrang excited na si Jemang pumasok sa kanyang dream school. Ito na. This is it, Pansit. Wala nang atrasan to, Gemma. You can do this. First subject ko ay sa Building N? Saan kaya yun? Kuya, excuse po. Magtatanong lang. Saan po dito ang Building N? Sige po. Salamat, Kuya. Sa university grounds, nakahilera ang iba't ibang booth ng mga org. Unang araw ng pasukan, kaya naman opportunity din ng mga org ang mag-recruit naman ng mga bagong member mula sa mga freshmen. Ang daming orgs! Halika, bilisan mo, doon tayo. Hello! Ayan, Welcome Noel, sa mo dito. University Life. Ikaw, ano Come sa join tingin us in mo? our Hello! club. Welcome sa University okay, Life. ako dito. Come join us in our Ikaw. club. Oo, Welcome, muna pag-isipan ko freshies. muna.
University Book Club? Welcome, Freshies! Hi! Sali kayo sa club namin, Org namin. Bago ka lang. Gusto Welcome mo kayo mag-member dito. sa amin? Oo, kailangan Dito, namin ng dito. members eh. Uy, thank you Yan. Ito, pirma ka na lang dito. Naku, maraming kami Okay po. offer. Para sa inyo, lalo na sa inyo mga freshmen. Ang laki-laki naman ng university na to. Sana lang hindi ako maligaw sa mga susunod kong klase. Lumipas ang oras at natapos ang mga klase ni Gemma sa kanyang first day sa university. Ay, salamat. First day of class, narausan ko rin. Natapos din. Good job, self! Babalik na si Gemma sa kanyang dorm. Pagkapasok niya sa kwarto, makikita niya na may mga gamit na sa katabing kama niya at biglang bubukas ang pinto ng CR. Ay, anak ka ng pusa! Ay, sorry nabigla lang. Okay lang. Hindi na ako kumatok kasi akala ko wala pang ibang tao rito. Ikaw na bang roommate ko rito? Oo. Ako nga pala si Luisa. Ikaw? Gemma, nice to meet you. Same. Habang nag-aayos ng gamit si Gemma, makikita niya ang flyer na ibinigay sa kanya kanina galing sa University Book Club. Sa kabilang parte ng kwarto, nag-aayos din pala ng gamit si Luisa. Gemma? Kailan ka pa lumipat dito sa dorm? Kahapon lang. Ikaw ba? Ako kanina lang. Medyo naligaw din nga ako eh. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki rito sa university. Naku, sinabi mo pa. Muntik na rin ako maligaw kanina sa unang subject ko. Buti na lang mabait yung guard na napagtanungan ko. Ano palang course mo? Freshie ka rin ba? Oo, freshie pa lang din ako. English studies ang kinukuha ko. Ikaw ba? Hoy, parehas pala tayo. Akalain mo yun? Ay, talaga ba? Grabe, pagkakataon nga naman ano. Ano yung hawak mo? Ito? Flyer ng isang org. Binigyan ako kanina nung napadaan ako sa org fair. Anong org? University Book Club. Talaga? Hindi ko alam na meron pala silang ganyan dito. Actually, bala ko rin talagang sumali sa mga org eh. Kaso medyo nahihiya ako eh. Worried din nga ako na baka maging demanding yung mga org activities, maging distraction pa sa pag-aaral ko. Alam mo, naghahanap din ako ng makakasama sa pagsali sa org. What if samahan mo na lang ako sumali sa book club? May nakausap ako na member nila kanina at mukhang mababait naman. At saka, tingin ko hindi naman gaano magiging demanding sa org activities itong book club since, alam mo na, book club. I mean, extracurricular lang din naman ang habol ko sa pagsali sa org. Ano sa tingin mo? Pwede. May schedule sila ng orientation ngayong hapon. Ano, tara? Sige, tara! Gemma, sigurado ka bang dito yun? Bakit walang ibang estudyante dito? Ito yung nakalagay sa flyer eh. Second floor, Pineda Building. Room 204. At saka dito rin yung tinuro ng guard na pinagtanungan natin kanina, hindi ba? Oo. Hindi ko alam, Gemma eh. Natatakot na ako. Mamaya makidnap pa tayo dito. Luisa, relax ka lang, okay? Magkasama pa naman tayo. Room 204. 204. 204. 204. Ayun!
Bakit walang sumasagot o nagbubukas ng pinto? Baka mali tayo ng room na pinuntahan. Boo! Ano ba yun? Nakita ni Marie sina Gemma at Luisa na nakaupo sa labas at si Gio na nakatayo naman na nagpipigil ng tawa. Makikilala ni Marie si Gemma sa isa sa mga binigyan niya ng flyers sa org fair. Ay, naku, okay lang ba kayo? Ano ka ba naman, Gio? Okay lang po. Medyo nagulat lang. Ikaw talaga, Gio? Puro kakalokohan. Nagbibiro lang naman. Sigurado bang okay lang kayong dalawa? Pasensya na ha. Mahilig lang talagang mang-trip yung taong yon. Teka, parang naaalala kita. Ikaw yung dumaan sa booth namin kanina, di ba? Opo. Hinahanap lang po namin kung nasaan yung club room nyo para makahabol sana sa orientation. Ay, tamang-tama. Abot pa kayo. Magsa-start pa lang din naman kami. Tara, pasok tayo. Mabuti naman at nakita niyo tong club room. Medyo malayo lang talaga sa kabihasnan. Pero we make it work as much as we could. Oo nga po eh. Muntik na po kaming maligaw. Kala po namin maling building na napuntahan namin kasi walang ganong estudyante eh. Ay, matagal na rin kami nag-request sa admin na mailipat ng room kaso halos occupied na lahat ng ibang org eh. Siya nga pala, ako si Marie, current president ng book club. Gemma po. I'm Luisa po. Nice meeting you guys. Actually, merong 2 freshies din na nandito para sa orientation. If you want, you guys can sit with them And paki-fill out na rin itong information sheet. so that we can know you better. We'll start the orientation na rin in a bit, so welcome sa University Book Club! Pumunta sina Gemma at Luisa sa pwesto kung nasaan ang kapwa nila freshmen sa room. Hi! Hello! Hi! Fresh din kayo? Oo. I'm Gemma at si Luisa nga pala. Hello! Wow! Akala ko kami lang ang fresh dito ngayon eh. Anong course nyo? Same kami ni Luisa, English Studies. Kayo ba? Creative writing kinukuha ko. Oh, Philippine Studies naman sa akin. Talaga? Eh di under same department lang pala tayong 4? Oo nga no? Mapuputol ang pag-uusap nilang 4 at nagsimula na ang orientation ng org. Again, welcome sa University Book Club. Okay guys, let's welcome our 4 new members, Gemma, Luisa, Lani, and Leonila. Hope you're ready to ride the wave with us for this school year. Fast forward tayo ulit. Natapos na ang orientation at sabay-sabay na lumabas ng club room sina Gemma, Luisa, Leonila at Lani. Grabe, ang exciting naman. Parang napapanood ko lang sa TV tong ganito dati. True ka riyan. Akala ko mahihirapan pa ako maghanap ng org na sasalihan eh. Buti na lang talaga accommodating tong book club. Agree. At ang babait pa ng members. Ang intimidating ng dating ng ibang org sa fair eh. Para akong lalamunin ng buhay. Totoo, parang ang hectic din ng activities ng ibang org eh. Buti na lang din at sumama ako kay Gemma dito. O paano? Babalik na muna ako sa dorm ah. Kayo ba? Sabay na din ako, iisa lang naman ang pupuntahan natin eh. Magka-dorm kayo? Oo eh. Match made in heaven talaga kami nitong si Luisa. Ay nako, sinabi mo pa. O siya, una na rin kami ha. Ingat kayo. Bye! Nang makarating sila sa dorm, agad na dumiretso si Gemma sa kanyang work table at kinuha ang kanyang diary. Hindi ka pa ba matutulog? May iche-check lang ako sa notes ko kanina. Sige. Sabay na tayo bukas? Oo ba? Thank you, Gemma. Good night. Magpahinga ka na rin. Good night. Number 1, sumali sa org. Check. Number 2, make friends. Super check.
Ang bilis mo naman gumawa ng paraan, Lord. First day pa lang, achieve na achieve. Good job, self. It's a bright future ahead. Dahil nasa iisang department, ang mga kursong kinukuha ni na Gemma, Luisa, Lani at Leonila, madalas silang magkita sa building. Madalas na rin silang magkakasama dahil sa org activities ng University Book Club. Makalipas lang ang ilang linggo, unti-unting nabuo ang samahan nilang apat bilang magkakaibigan. Isang araw, nagkayayaan silang apat na tumambay muna sa mga table malapit sa football field at doon magmerienda. Makikita ang ilang athlete members ng varsity na nagpa-practice doon. Grabe, bilad na naman sa init yung mga nagpa-practice na varsity. Naku, immune na sa init yung mga yan. Paano hindi magsisipag yung mga yan? Terror yung coach nila. Napaka-strict. Balita ko, nagtuturo din ng ilang PE subjects yun sa first years eh. Talaga ba? Naku, may PE pa naman ako next sem. Lord, please, sana hindi siya makuha kong prof. I agree! Sa lahat pa naman ng subject, baka problemahin ko pa ang PE kapag siya ang naging pro. Nahulog mula sa kanyang pwesto si Gemma dahil sa malakas na impact ng bolang tumama sa kanyang ulo. Agad siyang pinuntahan ng kanyang tatlong kaibigan para tulungang makatayo. Aray ko po. Oh my gosh, Gemma! Naku, tinamaan siya ng bola! Gemma, okay ka lang ba? Te, obvious ba? Sino naman kaya yung hinayupak na sumipa ng bolang yun dito? Gemma, ano? Gusto mo bang daling ka namin sa klinik? Kaya mo pa ba maglakad? Maya-maya, may lumapit na isang lalaki sa kanilang apat. Hinihingal pa ito mula sa kanyang pagtakbo. Parang nag-slow motion ang paligid ni Gemma at natulala. Lord, siya na ba ang sagot sa prayers ko? Ay, achieve na achieve. Uy! Naku, I'm so sorry. Hindi namin sinasadya. Napalakas lang yung sipa ng teammate namin. Hindi namin inaasahan na aabot dito yung bola eh. Aba, talaga lang ah. Tingnan nyo nga itong ginawa nyo sa kaibigan namin. Sa lakas ng tama ng bola, tulala pa rin hanggang ngayon. Oo nga, kuya. Paano kung nagkaroon ng brain damage to? Ire-report namin kayo sa Dean's office. Oh no, please don't. If you want, I can accompany you guys sa clinic. Biglang nagising si Gemma sa pagkatulala niya. I'm fine! Guys, okay lang ako, see? Walang brain damage o kung ano man. Biglang may tutulong dugo mula sa ilong ni Gemma. Oh my God, Gemma! May dugo sa ilong mo! Lalo nang nagkatakutan nang mawala ng malay si Gemma at nag-blackout. Gemma! Sa klinik, ilang oras ang nakalipas at magigising si Gemma. Nakaupo sa gilid ng kama niya si Luisa. Luisa? Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Nawalan ka ng malay kanina kaya dinala ka namin dito sa klinik. May klase pa sina Leonila at Lani kaya ako na nagpaiwan dito para mabantayan ka. Oh my God! Ilang oras na ako rito? Anong oras na? May klase pa ako sa last subject ko. Magdadalawang oras ka na rito. Tsaka 6 p.m. na. Pero don't worry, pinagpaalam na kita sa prof mo. Valid excuse naman tong nangyari sa'yo given yung condition mo ngayon. Naku, thank you, Luisa.
Yung guy sa field. Yung guy sa field? You mean yung nakatama ng bola sa'yo? Oo. Ayun. Mukhang nakonsensya. At nag-volunteer siya na magbuhat sa'yo para madala ka rito sa klinik. Talaga ba? Grabe, nakakahiya. Ikaw pa nahiya sa nangyari sa'yo? Aba, deserve niya makonsensya at tumulong sa'yo, no? Gemma! Buti naman at kising na si Sleeping Beauty. Girl, alalang-alala kami sa'yo. Naku, kumusta na pakiramdam mo ngayon? Okay na ako. Guys, I think I found him. Found who? My dream guy. Ay, hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya. Dream guy? Sino? I think yung tinutukoy niya, yung guy dun sa field. Ha? Nagka-amnesia ka ba? Sinasabi ko na nga, be. Hindi imposibleng magkaroon siya ng short-term amnesia dahil sa lakas ng impact ng tama ng bola sa kanya. Oh my God, guys! Anong gagawin natin? Guys, wala akong amnesia, okay? Hindi nyo kailangang magpanik ang OA nyo. I just think, itinadhana lang talaga na magkita kami ng magiging future ko. Guys, kailangan yata sa ibang doktor na natin patingnan tong kaibigan natin eh. Tingin nyo, agree. Aha. Grabe kayo! Sabay-sabay na lumabas ang 4 na magkakaibigan mula sa klinik. Hinatid ni na Lani at Leonila sina Gemma at Luisa sa kanilang dorm. Guys, thank you ha. Sure ka bang okay ka na? I think mas maganda kung mag-follow-up check-up ka pa rin just to make sure na walang ibang naapektuhan sa'yo. I think I can manage naman. Salamat pa rin sa concern. O paano? See you tomorrow? Buti na lang talaga kasama mo si Luisa dyan. O siya, una na kami ah. See you guys tomorrow. Sige. Gaya ng dati, agad na dumiretso si Gemma sa kanyang work table at kinuha ang kanyang diary. Gemma, matapos ang lahat na nangyari sa'yo kanina, magre-review ka pa rin? Wow, girl, I suggest ipagpabukas mo na yan. Lu, magsusulat lang ako ng konti. Magpapahinga na rin ako maya-maya. Hay nako. O sige na, muna na ako set, magpapahinga na ako. Gisingin mo na lang ako kung may kailangan ka ha. Okay, good night. Night. Ay, ano kayang pangalan niya? Ano kayang course at department niya? May girlfriend na kaya siya? Ay, sana makita ko ulit siya. Kinabukasan, nagkita ang 4 na magkakaibigan sa university grounds. Sabay-sabay silang naglalakad papasok sa building para sa classes nila. Hi guys! Hello! O ano, kumusta ka? Ay, ayos lang ako, okay? Huwag na kayong mag-alala. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Okay, sabi mo eh. Guys, hindi ba next month pang start ng second semester? Bakit parang nagkakagulo na sa admin office natin? Makikipagsiksikan silang 4 sa hallway na puno ng mga estudyante. Mauunang maglakad si Gemma hanggang sa bigla na lang siyang mabunggo ng isang estudyanteng tumatakbo naman sa hallway. Mabibitiwan ni Gemma ang mga hawak niyang libro. Ay, grabe naman! Kukunin ni Gemma ang mga gamit niya
at hindi niya mamamalayan na may tumulong sa kanyang kunin ang mga ito. Hanggang sa aksidente, mahawakan niya ang kamay nito. Pagtingin niya sa may-ari ng kamay, walang iba kundi si Football Guy. Miss? Miss, okay ka lang ba? Gemma! Hello, miss. Okay ka lang? Teka, yung books ko, akin na. Okay na. Salamat. You're welcome. Uy, Gemma! Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Guys, ito na yata ang sign ni Lord. I think he's the one. Ha? Anong sign ang sinasabi mo? Ay, nako. Nakita mo na naman yung guy sa field, no? Nakasalubong namin siya kani-kanina lang. Ayun siya, oh. Sabay-sabay nalilingon ng magkakaibigan sa itinuro ni Luisa. Oh my God! Siya ba yung guy sa field? Yung kumuha ng bola? Sa pagkakatanda ko, siya yun. Bakit? Hindi ko lang siya namukaan that time. Pero siya si Ron Garcia. Second year Meg-Eng. Ay naku, Gemma! Sa dinami-rami ba naman ng lalaki sa mundo? Siya pa nakursunadahan mo? Oh, bakit naman? Ron Garcia. Pati ang pangalan niya, ang bango. Naririnig ko lang din to sa mga kaklase ko na galing sa department niya, ha? Ang chika, notorious daw yang si Ron sa mga babae. Chick boy! May nag-drop out na raw dati dahil nabuntis niyang si Ron. Uy, grabe naman yan. Baka chismis-chismis lang yun. Hindi mo rin sure, no? Kita mo naman sa itsura niya. Guwapo na, athletic pa. Hindi imposibleng habulin talaga ng babae yun. Ganon? So, inaamin nyo na gwapo nga siya? Naku, patay kang bata ka. Mukhang tinamaan ng malalatong isang to. Basta. Sabi nga sa kasabihan, don't judge a book by its cover. Ewan ko sa'yo, girl. Tara na nga, malilate na tayo. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy na pinagmamasdan ni Gemma si Ron sa malayo. Minsan, sinasadya niyang magpunta sa building ng mechanical engineering para makita si Ron kahit wala siyang klase roon. Walang lakas ang loob si Gemma na lumapit para kausapin si Ron. Lagi siyang napapalibutan ng mga kabarkada niya. Kaya naman, sapat na para kay Gemma ang masulyapan ng kanyang dream guy. Sabi naman ng nanay ko, cute ako. Ay, Ron, pangarap na lang ba kita, ha? Magsisimula ang second semester. Habang nagmimerienda silang magkakaibigan, Gemma, kailan mo ba tatantanan yung pagpunta mo sa building ng Meg-Eng? Kung ako sa'yo, kausapin mo na lang si Ron. Ako yung nahihirapan sa ginagawa mo eh. True. Mag-confess ka na lang para tapos na. Hindi yung aasa ka lang ng aasa. Agree ako dyan. Guys, mas madaling sabihin yan kaysa gawin, okay? Alam ko naman ang limitasyon ko. Hindi ko nga alam kung matitipuhan ba niya ako. Sa dami ng nakapalibot na babae sa kanya halos araw-araw. Gemma, hindi kay Ron umiikot ang mundo, okay? Remember, hindi tayo nagpunta dito para magpakabaliw lang sa lalaki. Ay, may point ka riyan. Salamat, Lou. Gusto ko lang din naman humanap ng paghuhugutan ng inspirasyon. Sa kabila ng lahat ng stress sa pagre-review. Oh, tama na muna yung usapang yan. Kumusta ba ang application niyo for second sem? Chinek ko kanina at nagbukas na uli yung portal ng department para sa slots ng subject. excited silang chinek ang kanilang phone.
prof ang nakuha ko for PE. Ano ba yan? Guys, ipagdasal niyo na lang ako Grabe, puno na kagad halos lahat ng application ng mga subject na kailangan ko for this sem. Kailangan ko na naman makiusap sa mga prof nito. Kulang na lang ako ng isang elective. Arts 1? Pwede palang elective sa atin yun? As far as I know, alam ko pwede sa atin yon. Meron nga rin ako naging kaklase mula sa Arts Lab sa iba kong subject last sem eh. Mukhang ito na lang muna kukunin kong elective para makumpleto ko na subjects ko. Guys, konting sensitivity naman Guys, paano na lang ako papasa sa PE nito? Girl, sa lagay mong yan, swerte ka pa. At least kumpleto na subjects mo. Ipinagdarasal ko lang na walang talent show kuno ang mga prof na pag-a-applyan ko. Diba? Fast forward uli. Unang beses ni Gemma sa Arts 1 class. Dahil general elective ito, maraming estudyanteng galing sa iba't ibang department ang pwede niyang maging kaklase. Bago siya pumasok sa room, nakasalubong niya si Ron sa may pinto. As usual, natulala na naman si Gemma nang makita ang kanyang dream guy. Hi. Dito nga ba yung Arts 1 na subject? Sorry. Oo, dito yung Arts 1. Salamat. Teka, parang familiar ka. Ikaw ba yung natamaan namin ng bola sa field last month? Oo. Ako nga yun. Sabi ko na eh. Kumusta? Okay ka na ba? Okay na naman ako. Ay, buti naman. Nag-try akong balikan ka sa clinic dati. Kaso hindi na kita naabutan. By the way, I'm Ron nga pala. Oo, alam ko. Sorry, ano yun? Gemma. I'm Gemma. Nice to meet you, Gemma. Tara, pasok na tayo. Oh my God! Lord, ito na ba ang sign? Sumunod na si Gemma kay Ron sa room. At gaya niya, wala ring ibang kakilala si Ron sa mga kaklase nila sa subject na yun. Tumabi si Ron kay Gemma. Mind if I sit here? Ikaw lang kasi ang pamilyar sa akin dito eh. Sure. Nice. Okay, class. Welcome to Arts 1. Ang focus ng subject natin for this semester ay theater plays. And by the end of this semester, we'll have a play as your final project. Okay? Let's start. Attention, class! Before we end our session, I have your names here with me and magbubunatan na tayo ng representative as lead actors ng gagawin nating play. Okay? It's best na maaga pa lang makapag-prepare na tayo since matrabaho yung project na to. And the play will be about childhood friends who turned lovers. Guys, I expect your full cooperation for this since dito nakasalalay ang final grade nyo for this subject. Take note of that, okay? Don't worry. I'll be supervising this one. So for the male lead, we'll have Ron Garcia. Is he here? Ron Garcia? Yes, sir. Oh, okay, good. And next for the female lead, we'll have Gemma Mendoza. Miss Gemma, are you here? Gemma? Uy, Gemma. Tawag ka ni Prof. Again, is Miss Gemma Mendoza here? Yes po, sir. Oh, there you go. Okay, thank you. So, okay, class, Mr. Ron and Miss Gemma here.
will be the lead actors for our final project. And for the rest of the characters, we'll decide on our session next week. Okay? That's all for now. I'll see you guys next week. All right? Class dismissed. Gemma, okay ka lang ba? Ngayon palang marirealize ni Gemma ang mga nangyari. Maiiwan silang dalawa ni Ron sa kwarto. Teka, tama ba ang narinig ko? Ako? Lead actor sa play? Ako? Oo. Mukhang ganun na nga. Oh my God! Mukha ba akong marunong umarte? Ha? Don't worry. Class project naman to eh. We'll work together on it together with the class. Oh my God! Pwede pa kayang mag-back out? Tingin ko hindi eh. Kilala yung prof na yun sa pagiging stricto. Lalo na when it comes sa mga project na ina-assign niya. Lord, bakit? Ron! Tapos na klase nyo? O, tara na! O paano? Una na ako sa'yo ah. May sunod na klase pa kasi ako. See you around, Gemma. Okay. See you too. Oh my God. Totoo bang nangyayari to? Magkaklase kami ni Ron at kinausap niya ako. See you too? Ano ba naman pumasok sa isip mo, Gemma, at sinabi mo yun? Nakakahiya. Natapos ang klase ni Gemma. As usual, nakipagkita siya sa mga kaibigan niya sa tambayan nila. Ano? Kaklase mo si Ron? Napakaliit naman ang mundo nyo. At ito pa, kapartner mo pa sa play. Diyos ko, grabing coincidence naman yan. Parang pinaglalaruan kayo ng tadhana. Ay, true. So true. What if... Girl, kinakabahan ako sa mga what if mo na yan, ha? What if... Ito na yung hinihintay kong sign. Sign na ano? Sign na subukan. Subukan na mapalapit sa kanya. I mean, nandyan na yung chance ko eh. Gaya nga ng sabi niyo, parang pinaglalaruan kami ng tadhana. Girl, not to burst your bubble ha, pero parang suntok sa buwan naman yung naiisip mo. I mean, sa dami ng umiikot na balita tungkol kay Ron, ayaw lang din namin na masaktan ka sa huli. Agree. Ay guys, nagpapasalamat ako na nandyan kayo para mag-alala sa akin. Pero sa tingin ko, worth it naman subukan muna. I mean, hindi pa naman natin lubusang kilala yung tao. So, I've decided. Decided na ano? I'll do what it takes para magustuhan niya rin ako. And I'll need your help, guys. Girl, sigurado ka bang hindi naapektuhan utak mo nung natamaan ka ng bola dati? Please, guys. Kung hindi ka lang talaga namin kaibigan. Naku. Oh, ano ng game plan mo? Exactly! Hindi mo pa rin alam, no? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Para kang susugod sa gyera nang walang kabala-bala. Wala naman akong experience sa ganito. Sabi naman ng nanay ko, cute ako. Yun. Let's see. Kung gusto mong mahulog ang loob sa'yo ng isang Ron Garcia, kailangan mong magbago. Handa ka ba, Ron? Oo. Mukhang mahirap ng isalba tong isang to. Challenge accepted! Woo! Oh, kailan nga uli sem break natin, Decem? Last week ngayong buwan. Bakit? Okay guys, who's up for the ride? Lumipas ang ilang linggo, sinikap ni Gemma na mag-focus sa pag-aaral para mapanatili ang standing niya bilang Dean's Lister at siyempre kasabay ang patuloy na pagkilala niya kay Ron kada makakasama niya ito sa klase. Hindi tulad nung una, mas komportable na si Gemma ngayong makipag-usap kay Ron. Maliban na lang kung kasama nito ang mga kaibigan niya.
nakasabay niya uli si Ron at ang kanyang barkada nang papasok na sila sa klase ng Arts 1. Hi! Hi, miss. Ay, hi, hello. Uy, ang aga mo ngayon ah. Oo napaaga lang ng gising. Paano? Mauna na muna akong pumasok sa inyo, ha? Sige. Dahil maaga pa, nanatili si Ron sa may hallway kasama ang mga kaibigan niya. Ron, sino yung chick na kumausap sa'yo? Ha? Ang cute niya, ha? Naku, wala lang yun. Naging classmate ko lang sa isang subject. Oh, ganun. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanya. Huh? Ay, naku. Tigil-tigilan mo nga ako, Dex. Kausapin mo muna yung girlfriend mo. Panay ang message sa akin. Tinatanong kung kasama raw ba kita kahapon. Iniiba mo lang yung usapan eh. Ito naman. Uy, hindi ah. Ay, naku. Bumalik ka na nga lang sa klase mo. Nandiyan na rin naman yung prof namin. Whatever you say, lover boy. Pumasok na sa room si Ron. As usual, tumabi siya kay Gemma. Hello ulit. Hello, Ron. Pasensya ka na kanina ha. Papansin lang talaga yung kaibigan kong yun eh. Wala lang yun. Good morning, class. How's your weekend? Ilang linggo pa ang lumipas, magpapatuloy na parang magkaibigan lang sina Gemma at Ron. Casual, kumbaga. Pero hanggang kailan mananatiling ganito sina Ron at Gemma? Simula na ng weekend sem break nila Gemma. At gaya ng napag-usapan nilang magkakaibigan, sama-sama silang magbabakasyon sa bahay ni Leonila sa probinsya. Habang nag-aayos ng gamit si Gemma, biglang magri-ring ang phone niya at Hello, Nay. Gemma, anak! O ano? Ha? Kumusta ka naman dyan? Ayos lang naman po ako rito, Nay. Nabasa niyo po ba yung message ko kahapon? Oh, ano bang message? Ay nako, hindi ko pa nakikita eh. Tungkol ba saan yun, anak? Nay, magpapaalam po sana akong sumama sa mga kaibigan ko sa probinsya nila ngayong sem break. Pasyal-pasyal lang po. Sino-sino ba ang kasama mo ron? Tsaka, saan ba yun? Yung kinukwento ko po sa inyo nung nakaraan, mga naging kaibigan ko po, sina Luisa, Lani at Leonila. May bahay bakasyonan daw po kasi sina Leonila sa Batangas. Gusto ko po sanang sumama para makarating din dun. Ganun ba? Oo siya, sige. Papayagan kita. Pero sa isang kondisyon, anak. Ipadala mo sa akin ang mga cellphone number ng mga kasama mo, ha? Para lang naman masigurado namin na ligtas ka kung nasaan ka man. Baka mamaya niyan kung ano pang mangyari sa'yo dun eh. Okay po, Nay. Thank you. Okay siya, sige anak. Mag-iingat ka ron, ha? Opo, Nay. Sige po, bye. nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit si Gemma sa dorm. Maya-maya ay lalabas na si Luisa galing sa banyo. O ano, pinayagan ka na ba ng magulang mo? Oo naman. Ikaw ba? Oo, kahit sa pilitan. Ayos na ba lahat ng gamit na dadalin mo? Doon na lang daw tayo sa kanto maghintay. Dadaanan na lang tayo ni Nalani at Leonila. Oo, tingin ko okay na to. Ano, tara? Tara. Lumabas na sina Luisa at Gemma sa dorm at naghihintay sa may kanto sa kanilang mga kaibigan. Ano? Nakatunga nga pa kayong dalawa riyan? Tara na! Agad na tumayo at sumakay sa sasakyan sina Gemma. Batangas! Here we go!
Eto na ang maganda, makalipas lang ang ilang oras ay nakarating na sa kanilang destinasyon ang 4 na magkakaibigan. Guys, gising na. Nandito na tayo. Ay, nakakamiss talaga ang hangin sa probinsya. True! Ang ganda naman dito. Tara na. Pasok na muna tayo. Ang sakit ng balikat ko sa pagdadrive. Yanila, ikaw lang ba mag-isa rito? Nasaan parents mo? Wala sila ngayon. Nag-out of town para magbakasyon. Don't worry, ipinagpaalam ko naman na may mga bisita ako ngayon eh. Wow, solo pala natin tong bahay niyo. Oo, akong bahala sa inyo. After 3 days pa naman ng balik ni na mama, kaya solo natin tong bahay until then. Tamang-tama lang din pagbalik natin sa university since patapos na ang sem break nun. Wow naman! Pero hindi ko na kaya ngayong gabi guys ha. Let's rest na lang muna. Mahaba pa naman ang araw bukas eh. Agree! Kinabukasan, maagang nagising ang 4 para maghanda ng breakfast. Pagkatapos nilang kumain, pinag-usapan na nila ang plano nila para kay Gemma. Nagpunta sila sa kwarto ni Leonila at iniharap sa malaking istante ng salamin si Gemma. So, paano tayo magsisimula, guys? Okay, let's start with a few things. Starting from this. Tinanggal ni Leonila ang salamin ni Gemma at ang pusod na buhok nito sa ulo. Okay, tanggal itong salamin. Uy, teka! At itong pusod mo, tanggal na rin to. Iyan. Uy, bagay sa'yo. Aray! Shh, girl. Tiis ganda tayo ngayon dito, ha? Lani, dala mo ba yung pinadadala ko sa'yo last time? Yep. Ano yan? Facial scrub? Facial mask? At makeup? Guys, alam niyo naman na hindi ako gumagamit ng ganyan, di ba? Exactly! Kaya naman matututunan mo ng gumamit ng mga ganito ngayon. Oh Lord, ano ba tong pinasok ko? Yan! Ano ka ba, girl? Yan, okay. Huwag kang gumalaw. Tama. Tatanggalin kami sa'yo niyan eh. Yan, okay. Joey, ano mo sa side? Para naman mas magandang tingnan. Aray, guys! Hindi ko naman akalain na torture pala to. Konting tiis pa, girl. Matatapos na kami. Sandaling-sandali na lang to. First step done. In fairness, ha? Agree! Tayo na ako. Hep, hep! Hindi pa tayo tapos. First step pa lang yun, no? First step pa lang. Ilang steps ba meron to? Basta, you'll see. Diyos ko, Lord. Sana makalabas pa ako ng buhay dito. Lu, dala mo ba hair straightener mo? Siyempre naman, ako pa! Sunod na inayos ng magkakaibigan ang buhok ni Gemma. At matapos lang ang ilang minuto, Grabe! Anong ginawa niyo sa buhok ko? Tiwala lang, girl. And finally, Oh, para kanino naman yung mga damit na yan? para kanino pa? Adi sa'yo. Girl, kailangan mo nang i-level up yung wardrobe mo, no? No offense, pero out of style na ang tokong jeans sa panahon natin ngayon. True. Look, hindi ka naman namin pupwersahin na isuot yung mga damit na hindi ka komportable. Just try out some new things, okay? Ay, okay. Susubukan ko kung kasya sa akin yung ilan dyan. Leonila, sure ka bang okay lang na isuot ko tong mga to? Go lang, girl! Isipin mo na lang, early birthday gift ko sa'yo yan. kinuha ni Gemma ang ilang pares ng damit na ibinigay sa kanya ni Leonila at dumiretso na sa CR. Pagkasuot niya nito, lumabas siya para makita ang reaksyon ng mga kaibigan niya.
Guys, ano sa tingin nyo? Bagay ba? Oh my God! Bongga! Sabi ni, bagay na bagay sa'yo. Ay, dito ka sa harap ng salamin. Dali. Halika. Dali. Oh, there. Tingnan mo ang sarili mo. Oh my God! Ako ba talaga to? Itong babae sa salamin? Oo, girl. I know you're pretty inside and out. Grabe, halos hindi ko na nakilala ang sarili ko. Girl, appearance mo lang ang nagbago, ha? You're still the Gemma we know. Yung kaibigan namin. Guys, maraming salamat ah. I mean it. Tama na nga yung drama. O ano, let's go out? Para naman masulit natin ang break natin from schoolwork. Tara! Masayang nagpasyal ang magkakaibigan sa probinsya. Dinala sila ni Lunila sa isang farm, sa isang kilalang bookstore, kumain sa lumihan, at ang panghuli sa itinerary nila sa dagat na malapit sa tinutuluyan nila. Wala lang. Nakaupo lang sila sa may dalampasigan. Grabe, hindi ko matandaan kung kailan ako huling nag-enjoy ng ganito. Totoo. Sa probinsya namin, hindi ko na-experience yung ganito. Ako rin. Ang dami ko nang napuntahang tourist spots pero iba yung feeling ngayon eh. Simple lang yan. Siyempre, magkakasama tayo eh. Alam nyo ba, sobrang strict ng parents ko sa akin habang lumalaki ako. Kaya sobrang thankful ako na pinayagan nila akong mag-college sa Manila. Alam niyo yun? Nabigyan ako ng chance to discover things on my own. Like discovering new people. Like you guys. Kayo ba? Di naman ako na-inform na may sharing session pala tayo ngayon. Naku, kabaliktaran ng sitwasyon mo. Sa sobrang luwag sa akin ng parents ko. Minsan, feeling ko wala na silang pake kung anong gawin ko sa buhay ko eh. Middle child ka, no? Obvious ba? Oh, ikaw? My mom died early, kaya si Papa nang nagpalaki sa akin. Later on, nag-asawa ulit siya, kaya kasama ko ang stepmom ko and stepbrother ko sa bahay. Ay, hindi naging madali ang pag-adjust kasama sila pero so far, I can manage naman. Oh, sorry to hear that. Girl, okay lang ako, no? Tsaka, past is past. Ano ka ba? Wala na sa akin yun. Ikaw, Gemma. Ang masasabi ko lang, swerte pa pala ako kasi mahal na mahal ako ng parents ko. Lumaki akong nandyan sina nanay at tatay. At sobrang supportive sila sa mga desisyon ko. Panganay din ako kaya kapag nakagraduate ako, gusto kong ibalik sa kanila lahat ng ibinigay nila sa akin. Oh, that's nice. Ay, this is why alam kong magiging payapa ang mundo ko kapag kasama ko kayo eh. Thank you for sharing your stories with me. Agree. I think I found real friends in you guys. Guys, pwedeng itigil na natin tong kadramahan na to. Baka maiyak pa ako niyan eh. Maliban sa'yo. Ouch naman! Natapos na ang sem break. Sabay-sabay na bumalik ang apat sa university. Sa tulong ni Luisa, unti-unting natutunan ni Gemma kung paano mag-ayos ang kanyang sarili. Excited na si Gemma na bumalik para makita uli ang dream guy niyang si Ron. At siyempre, maipakita ang kanyang transformation. Habang naglalakad papunta sa kanyang klase ng Arch 1 si Gemma, sa hindi kalayuan ay makikita niya si Ron sa hallway. Lalapitan sana niya ito, pero nakita niyang may kausap itong ibang babae at nakikipagtawanan. Bago umalis, makikita ni Gemma na hahalikan pa ng babae si Ron sa pisngi. Maaaninag ni Gemma ang mukha ng babae pagkaharap nito. Si Marie?
Yung president ng book club? Akala ko walang girlfriend si Ron. Lahat ng ginawa ko, itong pag-aayos ko, lahat ba para lang sa wala? Matamlay na papasok si Gemma sa kanyang klase sa Arts 1. Bilang paghahanda sa kanilang final project na play, hindi maiiwasan na lagi niyang makasama si Ron dahil sila ang mga bida. Hi, Gemma. Hi. Kumusta sa break mo? Ayos lang. Gemma, okay ka lang ba? Oo, huwag kang iiyak, Gemma. Huwag na huwag. Focus lang, kaya mo yan. Welcome back, class. I hope you enjoyed your break. Yes, sir! Okay, kailangan na natin paspasan ang rehearsals natin for the following sessions. Dahil nalalapit na rin ang presentation ng play natin. Alright? Let's do our best! Pagdating ng ensayo, mapapansin na wala sa focus si Gemma dahil pamali-mali ang basa niya sa script. Tatawagin siya ng professor para kausapin. Okay guys, let's take a break muna. Ha? Miss Gemma, pwede ba kitang makausap saglit? Gemma, anong nangyayari sa'yo? Halatang halata na wala ka sa focus during the rehearsals. Sorry po, Prof. Well, I know things can be hard with the rehearsals, pero gipit na kasi tayo sa oras kung magpapalit pa tayo ng female lead ngayon. May problema ba? Maybe I can help? Okay na po ako, Prof. I can still manage naman. I'll do my best po. Sorry. Okay. Sige. Basta if there's anything troubling you related sa play, you just tell me, okay? And I'll do what I can to help. Thank you po. Sige, you can go. Take a breather muna. And magsisimula na ulit tayo in a bit. Get yourself together, Gemma. Ano ka ba? Nandito ka na, oh. Patapos na. Focus, focus, focus. Mairaraos ni Gemma ang rehearsals for Arts 1. Pagkatapos ng huling klase niya, agad siyang dumiretso sa dorm. Dumiretso sa kama at ibinaon ang mukha sa unan para lang umiyak. Diyan ka magaling eh. Iiyak-iyak ka ngayon dahil hindi mo kinaya ang mga pangyayari. Hindi mo dapat gawing dahilan si Ron para magkaganyan ka. Nakakahiya ka. Di ba yan ang pangako mo sa itay at inay mo na mag-aaral kang mabuti? Hoy, isipin mo nga ang hirap nila para nandito ka at nag-aaral. Nagkakanda ko ba sa pamamalengke ang itay mo? Tutulong sila sa pagluluto sa karinderya. Tutubo ng konti. Ang malaking parte ay itatabi para sa'yo. At pagkatapos, puro na lang si Ron ang nasa isip mo. Itigil mo nga yan. Tigil na. Tigil sabi. Pupunta si Gemma sa kanyang work table at i-video call ang tatay niya. Hello, anak. Ay, kumusta ka? Bigla ka yatang napatawag, ha? Wala lang po, tay. Namiss ko lang po kayo bigla ni nanay. Ay, ganun ba? Sandali, parang nag-iba ang itsura mo ngayon, Epekto ba yan ng Maynila sa'yo? Ay, ang bilis nga naman ng panahon, no? Tingnan mo talaga na yung panganay ko. Si tatay naman, nakuha pang mambola. Natuto lang po mag-ayos ng konti. Ay, hindi naman.
Nagsasabi lang naman ang totoo eh. Siyempre, kanino ka pa ba naman magmamana? Ay, teka anak. Napansin ko lang bakit parang namumugto yata yung mata mo? Ay, may problema ba? Wala lang po to. Napuwing lang po kanina. Tay, pwede niyo bang ikwento ulit sa akin kung paano kayo nagkakilala ni nanay? Naku naman anak. Ilang beses ko na nakwento sa iyo yun na. Oh. Dali na, tay. Minsan lang makarequest eh. Ay, sige na nga. O siya, sige. Eto, nagkakilala kami ng nanay mo nung college kami. Ha? Mas matanda ako sa nanay mo. Kaya magkaibang building kami noon. At syempre, mauna akong graduate sa kanya. Ha? Uso pa kasi nung panahon namin yung mga love letter eh. Eto kaya naman, nung makatanggap ako nung ganon mula sa nanay mo, di syempre, hindi ako makapaniwala. Oo. Akala ko nga nung una pa nga pinagtitripan lang ako nung nanay mo laking gulat ko ba nung binigay niya ako ng regalo nung graduation ko. Oo, nagbigay pa siya ng regalo. Di ayun, niligawan ko nanay mo habang nagtatrabaho na ako. Yun na, hanggang sa magka-developan na kami. Medyo mahirap din noon at sa malayo ako nakadestino sa unang trabaho ko. Pero, alam mo, hindi ko talaga sinukuhan yung nanay mo. Ay, tay. Sana makatagpo rin ako ng tulad niyo, no? Ay, nako, anak. Napakabata mo pa para isipin yung mga bagay na yan. Alam mo, sulitin mo ang pagkabata mo. Ha? Makinig ka sa akin. At hindi mo na mababalikan yan. Oo, yun ang totoo. Yan ang buhay. Darating din ang tamang panahon para makilala mo rin ang nakatadhana para sa iyo. Alam mo, hindi mo kailangan magmadali. Mga bagay na yan, huwag mong minamadali. Ha? Napakaswerte ko talaga sa inyo, tay. Ano na lang kaya ang gagawin ko kung wala kayo? Ay, anak. Alam mo namang lagi kaming nandito ng nanay mo para sa iyo, hindi ba? Lagi naming sinasabi sa iyo yan. Ha? Huwag mong kakaligtaan. Lagi lang kaming nandito. Ha? Siya paano? Magpahinga ka na muna. Alagaan mo yung sarili mo riyan, anak. Ha? Sige na po, tay. Ay, sige. Lord, nakakalito ka naman eh. Akala ko talaga nakilala ko na ang taong para sa akin. Hindi pa pala. Meron na pala siyang iba. Ay, ang sakit mo magpaasa, Lord! Matapos makausap ni Gemma ang kanyang tatay, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. May punto ang mga sinabi sa kanya ng tatay Jimonia na darating din ang tamang tao para sa kanya sa tamang panahon. Wala nang dahilan para ipagpilitan niya ang kanyang sarili kay Ron. Habang magkakasama silang apat na magkakaibigan, naikwento ni Gemma nang makita niya sina Ron at Marie. Sabi ko na nga wala talagang aasahang matino sa mga lalaking yan. Ay, Gemma. Kumusta ka? Okay lang. Narealize ko na tama si tatay. Hindi ko naman kailangan magmadali at tsaka bata pa ako.
Kung darating man ang taong para sa akin, hintayin ko na lang siya. Magfo-focus na lang muna ako sa mga kailangan kong gawin. Gemma, hindi mo naman kailangang itago ang mga nararamdaman mo sa amin, okay? Nandito lang kami para makinig. Alam mo yan. Oo, alam ko naman. Salamat sa inyo, ah. Makalipas ang ilang linggo, kain, tulog, aral na lang ang laging routine ni Gemma. Mas naging focus si Gemma sa kanyang pagre-review, lalo't malapit na ang finals nila. Hanggang sa dumating na ang araw para sa presentation nila ng play. Okay, class. Today is the day. May rouse lang natin to and you can get all the rest you want. All right? Let's do our best. Good luck sa atin, Gemma. Good luck. Nagsimula na ang presentation nila. Kinakabahan pa rin siyempre si Gemma, pero nairaos niya ng maayos ang execution ng role niya. Bago magtapos ang play, in-encourage silang mag-improvise ng professor. Magugulat si Gemma nang biglang hawakan ni Ron ang kanyang kamay. Tinitigan lang siya ni Ron. Natulala ng ilang segundo si Gemma habang isinasayaw siya ni Ron at parang pangarap na nasundan ni Gemma ang bawat galaw ni Ron. Para silang pinag-isa. Ikot dito, ikot doon. Ang mga mata nila ay nakatitig lang sa bawat isa. Para silang sina Romeo at Juliet. Pero lahat ay may katapusan. Natapos ang sayaw at pareho silang yumuko para tanggapin ang palakpakan ng mga tao. Hawak ka lang sa sarili mo, Gemma. Ginawa lang yun ni Ron para sa play. Huwag kang assuming. Para lang sa play. Para makapasa kayong lahat. Walang kahulugan ang mga tingin niya sa'yo. Walang ibig sabihin. Well done, class! Wow, good job! Ang galing, especially sa improv mo, Ron, ha? Oh, wow! Nagbunga lahat ng paghihirap natin from preparation to execution nitong play. Ang galing. I hope you all learned something new from this experience. At dahil dyan, I can say na you all passed this subject. Congratulations! Sabi ko na eh. Pasado, di ba? Gemma? Yes? Ano yun? Gusto ko lang sabihin sa'yo na you did great. Thank you for working with me. Yun ba? Ang galing mo nga rin eh. Good job! Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin, no? Buong klase natin ang nagtrabaho para maging maayos tong final project natin. Right, May sasabihin ka pa ba? sorry. Wala na. Sige, paano? Una na muna ako sa'yo, ha? Need ko pang mag-review para sa finals eh. Okay. Gemma, kung alam mo lang, paano ba ako mapapalapit sa'yo? Natapos ang final week. Ilang araw na lang at matatapos na ang second semester. Magtatapos na ang unang kabanata sa college life ni Gemma.
Kasalukuyang nasa dorm si Gemma, nakaupo sa kanyang work table at nakaharap sa kanyang diary. Ay, Lord, sana matapos na lahat ng to. Gustong-gusto ko nang magbakasyon. May email sa akin. Ha? Ano to? Kabilang ako sa Dean's Listers? Inay! Itay! Lahat ng ito ay alay ko sa inyo. Para ko nang nakikita ang ngiti nila. Sasabihin nila na wala ang lahat ng pagod nila. Walang kwenta ang ulan at araw, basta mapadalan lang ako ng pera. Sulit na sulit ang pagpupursige nila na mapag-aral ako. Opo, inay, itay. Isinulit ko lahat ng pagod ninyo. Lord, talagang may pahabol pa kayo, ha? At least, 3 out of 4 ang na-achieve ko this year. Makasali sa org, magkaroon ng mga kaibigan, at maging Dean's Lister. Biglang papasok si Luisa sa kwarto. Gemma? Nandito ka pala. Hinahanap ka sa akin ni Nalan at Leonila kanina eh. Medyo maaga lang natapos ang subject ko, kaya dumiretso muna ako rito. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Ano, tara? Ayain na rin natin yung dalawa. Baka tapos na mga klase nun. Nagkita silang apat sa may university grounds. Maglalakad sila hanggang sa may madaanan silang field exhibit. Patapos na ang SEM? May exhibit pa rin? Mukhang interesting. Tingnan natin saglit. Nagpunta silang apat doon sa may exhibit. Pagkarating nila doon, nakadisplay ang kuha ng mga litrato. Nakatalikod o hindi, maaaninag ang mukha ng babae hanggang sa... Parang familiar tong nasa pictures. True. Natulala na lamang si Gemma habang tinitingnan ang mga litratong nakadisplay. Ako to Tandang-tanda ko pa itong mga nangyari sa akin at tanda ko tong mga damit na to. Hanggang sa makikita ni Gemma ang pangalan ng kumuha ng mga nasabing litrato. Ron Garcia? Siya ang kumuha ng mga pictures? Kaya pala familiar eh. Si Gemma to eh. Huh? Oh my God, oo nga no. Kung titingnan mo ng malapitan, halos si Gemma ang subject ng lahat ng pictures na nakadisplay rito. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mukhang hindi naman pala one-sided ang love story ng kaibigan natin. It's basically a confession. Totoo ba to? Paano na si Marie? Girl, hindi kami ang makakasagot niyan. Go! Hanapin mo na ang Prince Charming mo. For sure, hindi yun lalayo dito since exhibit niya to. Hahanapin ni Gemma si Rom at makikita niya ito sa hindi kalayuan. Hawak ang kanyang kamera at pinipictura ng paligid. Ron! Patakbong lalapit si Gemma sa pwesto kung nasaan si Ron. Uy, ingat ka ha! Hindi mo kailangan magmadali! Gusto ko lang malaman, anong ibig sabihin nito, Ron? Itong picture na to, at itong nakasulat na ito. I wish you would look at me and smile like how you are in that picture. Ipinakita ni Gemma ang isang picture galing sa exhibit. Makikita sa litrato si Gemma habang nakikipagtawanan kasama ang mga kaibigan niya.
Nakasulat sa ibaba ng picture ang isang sentence. It's exactly what's written there. I wish you would look at me and smile like how you are in that picture. Paano si Marie? Buong akala ko kayo... Si Marie? Kababata ko lang si Marie. Nagkataon lang na pareho pala kami ng university na pinasukan nitong college. Parang nabunutan ng isang malaking tinik si Gemma. Hindi agad siya makasagot dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. Gemma, look. I didn't want you to overthink o kung ano man. It is the way it is. Gusto kita, Gemma. But I won't force you to do the same. Maybe... just maybe... nagbabaka sakali lang din ako. Kailan pa? Matagal na. Hanggang sa... hindi ko namamalaya na iba na palang nararamdaman ko para sa'yo, Gemma. Lord, grabing pasabog naman tong plot twist mo. Grabe, hindi mo lang alam kung gaano ko na-miss ang mga ngiting yan. Tuwing magkikita tayo, iiwas ka ng tingin sa akin, wala akong magawa. Tapos, tatakbo ka pa sa mga kaibigan mo. Bakit hindi mo ko sinundan? Wala kasi akong lakas ng loob. Pagkatapos mo kong iwan na nakikita ng marami, nahihiya na ako. Ikaw? Nahihiya? Mahihain ka? Akala ng marami na... Ron, Paano na tayong dalawa ngayon? tayong dalawa? Oo, tayong dalawa. Ikaw lang naman ang gusto ko eh. Naku, Ron. Marami akong pangarap sa buhay. Mahirap lang kami at pinag-aaral ako ng mga magulang ko sa sikap at tiyaga nila sa probinsya. Hindi ako pwedeng basta na lang... Makipag-boyfriend? Oo, Pero gusto mo ako. gustong gusto. Yun naman pala eh. Hindi mo na mababawi yan. Girlfriend na kita ha. Pero mag-aaral pa rin tayong mabuti Yun ang ipinunta ko rito eh. At hindi ibang bagay. Payag naman ako eh. Basta wag mo na akong iiwasan. Kahit hawak lang sa kamay, payag naman ako. Ang dami namang mapag-uusapan na hindi pupunta sa seryosong bagay. Hanggang wala tayo sa kapasidad na lumampas sa boundary. Ay, naku, Ron. Ay, nako, Gemma. Hayan, Gemma ha. Isang ngiti mo lang pala kay Ron ang katumbas ng pagtingin niya sa'yo. Yay, naku. Young love, sweet love. Napakagandang balikan. Sino ba ang hindi nakaramdam ng ganitong damdamin? Aminin, huwag magsisinungaling. Mag-iiwan ito ng ngiting magbabalik sa atin ang ating kabataan. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Si Princess Po, binosesan si Gemma. Si Ivan Uy, binosesan si Ron. Si Mark Muñoz, binosesan ang ating professor at si Tatay Jimo. Tengma Silongan, binosesan si Luisa at si Nay Meli. Eunice Dalisay, binosesan si Lani at si Leonila. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Juvie Biding. Ang direktor na si Lucy Quinto ang inyong pong lingkod. Ang ating technician, si Federico Fabian. Ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na sina Lay at Kay Padlan. Coordinator na si Christy Interno.
at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.